Sheila POV. It has been a week since the last time I read the letter. I asked Sammy to investigate and have a background check about Hansela and Martin. Narito ako ngayon sa isang coffee shop malapit sa penthouse. Ito rin ang coffee shop na pinuntahan ko noong araw na nakita ko si Hana. Ilang sandali pa ay dumating na si Sammy dala ang mga folders na naglalaman ng papeles at ng DNA test na pinaproseso ko sa kanya noong nakaraang linggo. Hindi naman ako nahirapang maghanap ng gamit ni Hana na maaaring maging example ng DNA. Noong kumain kasi siya sa penthouse ko, ay hindi ko agad na iligpit ang pinag-inuman niya ng blue lemonade juice, kaya hindi ko na kailangan pang palihim na kumuha ng gamit niya. Ang tagal mo naman bakla. Pakunwaring naiinip na turan ko. Pasalamat ka talaga't best friends tayo. Kung hindi kita sisiputin, Sheila maldita. Inirapan niya ako at tumawa lang ako ng nakakaloko, dahilan para lalo siyang mainis sa akin. Huwag ka na palang umiyak. Biro ko pa, padabog siyang umupo sa harapan ko, at inilapag ang mga papeles sa mesa. Bakla, ano na? Pagpoprotesta ko. Oo na ito na, sabi ni Sammy at binuksan ang isang brown folder. Tumambad sa akin ang isang wedding picture, and guess who? It was the wedding picture of Mr. Martin and Mrs. Sela. Here, her full name was Christy Acela Escalante Gaviola, wife of Martin Trinidad de Torre Gaviola. They had their first daughter named Hana Escalante Gaviola. Wait, siya ba yung asawa ni Gavin? My God, Sheila. Ano na namang pinapagawa sa'yo ng Bruhilda mong nanay? Napatigil saglit si Sammy, at sinesti ako ng berelate. Basta, mamaya ko na lang ipapaliwanag. Ituloy mo na yung sinasabi mo. Inirapan niya akong muli pabalik. Bakla talaga ito ng Marso, kaloka. Going back, she gave birth for Hana at the year of 1998, October 1st. It is stated that Mr. Martin Gaviola married Miss Sela in the year 1997. According to their neighbors and their relative in Bulacan, Miss Sela worked as a housekeeper or domestic helper at Barcelona, Spain for almost 15 years. Mr. Martin was not her first boyfriend. It was stated that she has an affair with the husband of her employer. In short, she became a mistress. And when she got home here in the Philippines, she married Mr. Martin, who's supposed to be her childhood friend. They lived as husband and wife. And built a new family for almost 20 years. And as what I stated earlier, they only had one child who's named Hana Escalante Gaviola. But, almost 14 years have passed, and Mr. Martin died because of heart enlargement and traumatic injury. On the same date, Mrs. Sela died due to a hit and run by a 16-wheeler truck. But there are speculations powered by the autopsy report that the traumatic injury is one of the reasons why Mr. Martin died. And the hit-and-run accident was actually planned. Mr. Martin's sister-in-law, and his younger brother thinks that it was all fault by the employer of Mrs. Christy Acela Gaviola in Spain. They said they tried to file a case against the employer of Mrs. Sela. But due to lack of power and money, the case was dismissed by the trial court. They proved that they were not guilty. So they decided to keep their mouth shut, and bury it in the past 2 years. I can't help but cry. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha ko, habang binabasa ni Sammy ang buong katotohanan sa harapan ko. Oy, bakit ka umiiyak? May nasabi ba akong masama? Nag-aalalang tanong niya. Umiling lang ako bilang tugon. Hindi ko matanggap ang nangyari sa tunay kong ina. Hindi ko rin matanggap ang kawalang hiyaan ng kinagisnan kong ina sa loob ng 23 taon. Kahit na napakalaki ng kasalanan, at kataksilan na nagawa ni Daddy at Nanay Sela, ay wala siyang karapatang bawian ng buhay ang nanay ko. Dinamay pa niya pati ang inosenteng ama ni Hana. I must do something for my mother. I must give her the justice that she deserves. I don't care if my adopted mother, Olivia Aguilera Zepeda, will end up in jail. I will do everything just for Hana to know the truth. Now that truth was revealed, I must be more careful with Mommy Olive. I must warn Gavin to protect themselves, especially my long-lost half-sister Hana.
I could also do something for Dad. I wanna take him away from Mommy Olive. There's a possibility that she'll do to my father what she have done with my mother. Sheila, okay ka lang ba talaga? Come on Sheila, spill it out. Tumingin ako kay Sammy at kinuha ang letter ni Daddy kay Nanay Sela. Ipinabasa ko iyon sa kanya. Habang binabasa niya ay nakita ko sa reaksyon niya na nakuha niya ang rason, kung bakit ako umiiyak, lalo na ang buong katotohanan. Sheila, ibig sabihin may posibilidad na si Tita Olive ang nagplano ng lahat ng nangyari sa inyo ni Hannah. Ito ba ang dahilan kung bakit agad mong pinaimbestigahan sina Sela at Martin? At kung bakit ka nag-DNA test? Tumungo ako bilang tugon at patuloy pa rin ang pag-iyak at paghikbi ko. If that's the case Sheila, we need to search some evidences that will make this case powerful. At kahit gamitan ni Tita Olive ng pera ay hindi niya ito matatakasan. Girl, we should make a plan just for your mother's justice. I agreed with him. Sammy, may I see the DNA test result? Sabi ko at inabot naman niya sa akin ang puting folder na dala niya. Noong binuksan ko ay magkahalong tuwa at pighati ang naramdaman ko. Saya dahil nalaman kong may kapatid pala ako. Pighati dahil sa mga kasamaang nagawa ko sa kanya, dahil sa pagsulsol ni Mommy Olive sa akin. Positive, we are biologically related Sammy. She's my sister. Tuwang-tuwang sabi ko sa kanya. Pinahiran ko ang mga luha ko, at ngumiti sa kaniyakap si Sammy bilang pasasalamat. Thank you so much girl. Tuwang-tuwa na sabi ko na may manggilan-ngilang luha. You're welcome bakla. Syempre, best friends tayo eh. Natawa kaming pareho sa kabila ng bigat ng katotohanan, na natuklasan ko ngayon. How can I ever pay you? Tanong ko at umiling lang siya. Libre ang serbisyo ko para sa'yo bakla. Ay hindi pala ipag-shopping mo ako. I love it. Aray, hinela ko bigla ang buhok niyang hanggang balikat, na naka-ponytail ngayon. Bruha ka. Ang sakit ha. Reklamo niya. Ikaw naman kasi, akala ko serbisyong kaibigan lang. Iyon pala presyong mayaman ka. Inirapan lang niya ako. Presyong kaibigan na nga yan eh. Kung iba ang detective na kinuha mo, nako. 200,000 pesos ang presyo nun. Tsaka ang yaman-yaman mo napakabarat mo. Inirapan ko na lang siya, at isinilid sa sling bag ko na sakto lamang ang laki, upang may silid ang mga folders na ibinigay ni Sammy. I promise Nanay Sela and Tito Martin. I'll give you justice. Matapos naming mag-usap ni Sammy, ay nagpaalam na kami sa isa't isa. May meeting pa kasi itong dadaluhan, at ako naman ay nagtungo sa condo unit ni Gavin upang kausapin si Hannah. Nang makarating ako sa 40th floor, kung saan, matatagpuan ang unit ni Gavin. Kumatok ako ng 3 beses sa pintuan, at ilang segundo lamang ang lumipas ay pinagbuksan na ako ng pintuan ni Gavin. Sa katunayan nga, bahagya pa siyang nagulat nang masilayan ako, at kita ko sa reaksyon ng mga mata niya ang panlalamig ng ekspresyon niya nang makita ako. What are you doing here? Malamig na tonong pagkakasabi ni Gavin. I'm looking for Hannah. Can I talk to her? Hindi ko nalang pinansin ang pangit na bungad sa akin ni Gavin. She's not here. And, I don't want her to talk to you. Hindi pa rin talaga natinag si Gavin sa pagpapamukha sa akin, na ayaw niya akong makita. Napangisi na lang ako nang namataan kong papalapit si Hannah sa kinaroroonan namin. Oh, wala pala si Hannah. Sino iyang nasa likod mo? Ngumisi akong mula, at ipinoint out ang kinatatayuan ni Hannah. Whatever. Natawa lang ako nang inirapan niya ako't nag-walk out siya, hindi din tuloy mapigilan ni Hannah na matawa. Hi Hannah, bungad na bati ko sa kanya, at napangiti naman siya. Niyakap ko siya agad nang may kaunting pagtataka sa reaksyon niya. I just can't hide the happiness I'm feeling, right now. I am so happy because she's my sister. Pero hindi ko pa rin maitatanggi ang kalungkutan at galit na nararamdaman ko ngayon, nang dahil sa nalaman ko tungkol kay Mommy Olive. Para bang wala na akong ganang maging anak-anakan niya, wala akong ganang makipagplastikan sa kanya, kaso kailangan eh. Baka ako'y mabuko at kung ano pang magawa niya sa akin. Hala, grabe ka naman makayakap. Siya nga pala, anong sadya mo rito? Nakangiting turan niya na hawak pa ang dibdib niya, at marahang hinihimas ako. Napakagatlabi na lang ako nang maalala kong may heart failure pala si Hannah.
Halika, tuloy ka, iginaya niya akong sa living room at pinaupo sa couch. Naabutan kong nakadekwatro ay naka-cross arm si Gavin, habang nakaupo sa sofa bed sa tapat ng couch, center table lang ang pumapagitna sa aming dalawa. Nginitian ko lang si Gavin, ngunit inirapan niya lang ako. Nakakaloka, hindi pa ba siya nakaka-move on? Pero inaamin ko masakit talaga iyong nagawa ko sa kanya. Pero hindi ko naman iyon gusto kailangan ko lang talagang sundin si mommy. Maiwan ko muna kayo, ipaghahanda lang kita ng makakain at maiinom sila. Ngumiti lang ako bilang tugon kay Hana, at maging si Gavin ay ngumiti din sa kanya. Naiwan kaming dalawa ni Gavin, at pumagitna sa pagitan namin ang katahimikan. At siya ang unang bumasag nito. Ano ba talaga ang pakay mo rito? Hindi komportableng tanong niya sa akin. Mahalagang bagay para sa aming dalawa, seryoso at mariin na pagkakasambit ko. Nang dumating si Hana, ay hawak niya ang isang tray ng isang pitchel na orange juice, at 3 slices ng Black Forest cake. Kumain ka muna, nakangiting paanyaya niya sa akin. Hana, I have a questions for you. Sana masagot mo nang walang nag-aalinlangan, direktang pagkakasabi ko, at tumungo naman siya, at seryosong naghanda sa mga katanungan ko. Who are your parents? Give me their full names, please. Nagtaka siya ng bahagya sa utos ko. Teka, anong balak mo sa mga in-laws ko? Tsaka patay na sila, ano ka ba? Sinaman ko ng tingin si Gavin. Manahimik ka nga muna, pwede. Pagtataray ni Hana sa kanya, at inirapan niya lang ito pabalik. Pinigilan ko na lang ang tawa ko dahil napahiya ng kaunti si Gavin. Si Nanay Christy Acela Escalante Gaviola, at ang tatay ko ay si Martin Trinidad Gaviola. Bakit mo nga pala tinatanong? Hindi mawala ang pagtataka ni Celine sa mga katanungan ko. It is because of this, tugon ko at iniabot sa kanya ang letter ni Daddy kay Nanay Cela. Habang binabasa niya ito ay baka sa mukha niya ang pagkagulat, hindi nakatakas sa paningin ko ang mangilan-ngilang luha mula sa mga mata niya. Ibig sabihin, nanay mo ang nanay ko. Sa madaling salita, magkapatid tayo sa ina. Bakas ang pagkagulat sa reaksyon niya maging si Gavin na naglalaro ng ROS ay napabuling ang atensyon sa amin. Yes, tipid at makahulugang tugon ko. Iniabot ko naman sa kanya ang 2 folder na naglalaman ng DNA result. At investigation, background check na binigay ni Sammy. You are my sister Hana. We're sisters. Masayang sambit ko at sa sobrang excited ko, ay niyakap namin ang isa't isa. Hey, masyado ka namang klangi. Paninira ng moment ni Gavin. Inirapan ko na lang siya, nakakainis. Sapo ka naman site sa kanya ni Hana, at inirapan lang niya ito. Natawa na lang ako at sinaman lang ako ng tingin nung bakulaw. Pero, bakit nagawa iyon ni Manager Olive? Alam ko na masakit ang ginawang pagtataksil ni nanay at ng tatay mo, pero bakit kailangan pa niyang manakit, if ever na siya nga ang may kagagawan ng nangyari kina nanay? Maluhaluhang pagsasabi ni Hana. It's simply because, she really do loves your father Sheila. Remember, love conquers all. Sabat ni Gavin. Napasang ayon naman kami sa sinabi niya. Hana, may nabanggit ba sa'yo ang tito mo na about sa pagkamatay ni Tito Martin? Tanong ko at napailing lamang siya. Nabasa mo naman siguro ang nakalagay sa report ni Sammy, hindi ba? Tumungo siya sa katanungan ko. Marahil itinago sa akin nila Nanay Mela ang tungkol rito, pero may ibinigay sa akin si Nanay Mela na isang sobre, na naglalaman daw ng isang sulat, hindi ko naman iyon binasa dahil hindi pa ako handang basahin iyon, kaya itinago ko iyon sa wardrobe ko, para ako lang ang makaalam kung saan liyon nakatago, at bubuksan ko lang iyon sa tamang panahon, napakunot noo kami ni Gavin sa sinabi ni Hana. Where's that letter? Dala mo ba rito? Baka iyon ang sagot sa lahat ng tanong natin. Interesadong opinyon ko. Naiwan ko sa wardrobe ko sa Bulacan, pero this weekend uuwi ako dahil darating ang tito, kukunin ko na lang, tugon niya. Napag-isip-isip ko, sasama na lang ako sa kanya, baka sakaling may alam ang tito ni Hana. Sasama ako sayo. Walang alinlangang turan ko, at sumang-ayon din naman siya. I'll go with you too. Baka ano pang mangyari sa inyo. And Sheila, bring Sammy with you. Hindi ba't she's your detective? Napangiti kami ni Hana at saka tumango. Hahanap pa rin ako ng ebidensya na magpapatunay sa mga ginawa ni Mommy Olive, at mga ebidensyang magdidiin sa kanya.
Kinabukasan, alas 3:30 nagbiyahe sina Sheila, Hannah, Gavin, Cass at Sammy. Dala-dala ang pag-asang may makuha silang impormasyon, at ebidensyang magpapatunay at magsisilbing tulay upang lumabas ang katotohanang tila pinagtakpan sa loob ng mahigit na 23 taon. Bakas sa mukha ni Sheila ang determinasyong magbigyang linaw ang lahat ng katanungan, lumagi ng matagal na panahon sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang oras ay narating nila ang baryo nila Hannah, kung saan pamilyar rin ang lugar na ito kay Sheila, sa kadahilan ng tuwing tag-init noong siya'y bata pa lamang, ay siya'y nagbabakasyon sa lugar na iyon. Isang kanto lamang ang layo ng tahanan nila Hannah, ay matatagpuan ang Hacienda de Zepeda, asyenda ito na pag-aari ng kanyang ama niya. Ngayon ay napagtanto na niya ang dahilan, kung bakit lagi siyang dinadala rito ng ama, kahit labag ito sa kanyang tumayong ina. At tuwing siya'y narito ay tila may kung anong saya na kanyang nadarama, iyon ay dahil narito ang kanyang ina't kapatid na karugtong ng kanyang buhay. Isang matamis ngunit puno ng pag-asang ngiti ang sumilay sa labi ni Sheila, sa kapatuloy na tinahak ang daan patungo sa loob ng tahanan nila Hannah. Isa-isa silang nagmano sa mga magulang ni Cass, at ilang sandali pa ay ipinaghanda sila ng merienda ni Aling Mela. Samantala, dali-dali umakyat sa kanyang silid si Hannah, at kaagad na kinuha ang nasabing sulat. Siya'y nagtungo muli sa sala, kung saan naroon ang kanyang kapatid. Inabot niya ang sulat na ito kay Sammy, at kanya itong binasa ng medyo may kalakasan na sapat na upang marinig nila ito lahat. Mahal kong anak, Hannah anak, sa panahon na iyo itong binabasa, marahil ay wala na ako sa tabi mo. Marahil ay magkapiling na kami ng iyong ama na si Martin. Sana'y mapatawad mo ako sa mga pagkakamali ko na nagawa ko anak. Ngayon ay ipagtatapat ko sa iyo ang buong katotohanan na karugtong ng buhay nating lahat. Hannah, patawarin mo ako, hindi lang ang ama mo ang naging lalaki sa buhay ko. Batid kong alam ng iyong ama na may kaati siya sa pagmamahal ko, ngunit minahal pa rin niya ako. Aaminin ko, nagkasala ako sa Panginoon. Nilabag ko ang ika-6 na utos. Inaamin ko sa iyo na minsan akong naging kirida. Patawarin mo sana ako anak. Siya ay si Nigel Zepeda, kababata ko siya. Sabay kaming lumaki at nagkaisip. Hindi may kakaila na parehong nahulog ang loob namin sa isa't isa, kahit pa hindi kami magkaestado patungkol sa pamumuhay. Ako at ang iyong lolo at lola, ay matagal nang naninilbihan sa pamilya Zepeda, maging dito sa ating bansa at sa Espanya. Naging magkasintahan kami ni Nigel, ngunit nang malaman ni na Don Sergio at Doña Severina, ang kanyang mga magulang ang tungkol sa namamagitang relasyon sa aming dalawa, ay gumawa sila ng paraan upang paglayuan ang landas naming dalawa. Mahigit 5 taon siyang pinag-aral sa Espanya ng medisina, at tinuruan ding magpatakbo ng negosyo. Ngunit lingid sa kaalaman ko, ay nabuntis niya ang isang dalagang Kastila na siya ring nakasama niya sa kanilang unibersidad. Ipinakasal siya sa anak ng pinakamayamang negosyante sa Espanya na sina Madam Lola at Senyor Olivers Aguilera, at iyon ay si Olivia Aguilera. Napilitang pakasal ni Nigel, dahil na rin sa takot sa kanyang mga magulang, at lalong-lalo na dahil katakot-takot na banta ng mga magulang ni Senyorita Olivia, na kung hindi niya ito pananagutan, ay pababagsakin nila ang negosyo ng pamilya nila. Inamin sa akin ni Nigel ang buong katotohanan, kasabay noon ay ang labag sa kalooban namin na pagputol sa mahigit 15 taon na pagkakaibigan, at pag-iibigan naming dalawa. 3 buwan, matapos ang kasal nila ni Senyorita Olivia, ay lumipat na sila sa Espanya doon, na permanenteng maninirahan at bubuo ng kanilang pamilya. Ngunit, noong araw na rin na iyon, at inatasan akong sumama sa kanila sa Espanya, upang magsilbing kasambahay nila. Noong unang mga buwan, ay hindi pa rin ako mapakali tuwing nakikita ko si Nigel, kaya nagpa siya akong iwasan na siya ng todo. Ngunit kahit anong gawing pag-iiwas ko, ay hindi ko pa rin mapagkakailang mahal ko siya. Hanggang isang gabi na lamang ay may nangyari sa aming dalawa ng di sinasadya. Noon ay umalis si Senyorita Olivia at nagtungong Japan para sa pagpupulong patungkol sa negosyo ng kanyang pamilya. Ngunit, hindi namin namalayan na nakarating na siyang iyong umaga ding iyon, at nahuli niya kaming magkatabi ni Nigel. Sa katunayan, sa sobrang galit niya, ay nagawa niya akong kaladkarin patungo sa hagdanan, habang ang tanging panakip ko lamang ay ang puting kumot na nagsilbing tapis ko.
Tinangka niya akong ihulog sa hagdanan, ngunit napatigil siya nang may dugong dumadaloy sa binti niya. Lahat kami ay hindi makapagsalita tulala sa bilis ng pangyayari. Itinakbo sa ospital at sa kasamaang palad, ay nawala ang batang nasa kanyang sinapupunan. At nagkaroon ng komplikasyon sa kanyang matrace, na dahilan para siya'y hindi na magkakaanak muli. Hindi na niya ito ipinagbigay alam kahit sa kanyang mga magulang, ngunit isang malupit na Senyorita Olivia ang pumalit sa isang mabait na Senyorita Olivia noon. Sinisante niya ang lahat ng kasambahay maliban sa akin, at iniatas niya sa akin lahat ng gawain at pinahirapan ako. At walang magawa si Nigel, kundi ang hayaan na lamang siya. Ngunit makalipas ang 2 buwan, ay nalaman namin na buntis ako. Kaya naman, mas lalo akong pinahirapan ni Senyorita Olivia. Ngunit nagulat na lamang ako isang araw. Hindi niya ako pinagtatrabaho ng mga mabibigat. Isang araw, ay kinulong niya ako sa isang kwarto at doon ako pinagsasampal, malayo at lingid sa kaalaman ni Nigel. Sinabi niyang ipapatanggal niya ang bata sa ayaw at sa gusto ko. Ngunit nagmakaawa ako na huwag iyon gawin. Nangako akong lalayo ako sa kanila matapos ang panganganak ko. Ngunit hindi siya natinag, sa halip, ay binigyan niya ako ng kondisyon. Matapos ako manganak ay uuwi ako sa Pilipinas, ngunit hindi ko makakasama ang anak ko dahil iiwan ko ito sa kanila ni Nigel. Aakuin niya ito bilang sarili niyang anak, at mamahalin tulad ng naudlot na pagmamahal niya sa anak niyang namatay. Sinisisi pa rin niya ako, dahil sa pagkawala ng anak niya, at iyon ang ipambabayad ko sa kanya, ang anak namin ng asawa niya sa kataksilan. Hindi ko nagawang humindi, dahil binantaan niya akong idadamay niya sa gulo ang lolo at lola Mohana, kung sakaling hindi ako pumayag sa kasunduan. Kaakibat din ng kasunduang iyon, ay ang hindi ko dapat na pagdalaw sa anak namin na si Sheila maski sila ay nasa Pilipinas, lalo na kung nasa Hacienda Zepeda sila. Dahil kapag ginawa ko iyon, ay gagawin niya ang lahat, upang pabagsakin pa lalo ang pamilya ko. Nakapanganak ako makalipas ang taon at pinauwi na niya ako sa Pilipinas. Hindi ko mapigilan ang sarili kong pagmasdan mula sa labas ng hasyenda ang anak namin, kahit tuwing tag-init lamang o Abril at Mayo lamang ko siya nakikita. At lingid ito sa kaalaman nina Olivia at Nigel. Nakilala ko siya nang malapitan ng isang beses, na napadaan ako sa harapan ng hasyenda noong minsan na magtungo ako sa bayan, kasama ka anak, hana kung maaalala mo noong 6 na taong gulang ka pa lamang. Ang batang babaeng mestiza at napakabait na batang umiiyak. Nawawala ang kanyang kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Naaalala ko, may nakapagsabi sa akin na kapitbahay namin na ang pangalan ng anak ni Nigel na siyang anak namin ay Sheila Zepeda. Napakagandang pangalan para sa napakagandang batang iyon. Nais ko siyang yakapin sa pagkakataon na iyon, ngunit inaalala ko ang kaligtasan mo anak. Bukod sa banta ni Olivia ay ang karamdaman mo na rin. 2 taon ang nakalipas ay pinakasalan ko ang ama mo na si Martin. Naging kasintahan ko nang umuwi ako galing Espanya, at kaibigan din namin siya ni Nigel. Marahil sa mga panahon binabasa mo ito, ay nakilala mo na ang anak ni Kessia. Si Kessia naman ang matalik kong kaibigan, kahit na hindi pareho ang estado namin sa buhay, at nangako kami sa isa't isa na kapag nagkaanak kami, ay ipagkakasundo namin ito bilang mag-asawa. Ngunit nang pagbalik ko sa Pilipinas, ay nabalitaan kong nakapag-asawa siya ng isang Koreano na isa ding negosyante, at nakabase na sa South Korea. Kaya naman, nalungkot ako nang malaman iyon. Sa hindi inaasahang panahon, ay nagkasalubong kami ni Olivia sa harapan ng hasyenda, pinagbantaan niya akong muli na idadamay kayo ng ama mo. Kung mawawala pa kayo ay hindi ko na makakaya anak. Makalipas ang 3 buwan, ay may ikinwento sa akin si Martin na binyantaan siya ni Olivia na mag-ingat. Ikanakaba ko iyon at lakas loob akong nagtungo sa hasyenda, at nagmakaawang tantanan na tayo ni Olivia, ngunit inakala kong tinigilan na tayo ni Olivia ay hindi pa pala. Kung sakali mang tutuhanin niya ang bantang binitawan niya. Ang huling hiling ko ay sana mahanap mo ang iyong kapatid, at mahalin niyo ang isa't isa. At sana, matupad ninyo ng anak ni Kessia ang kasunduan. Mahal na mahal kita anak, hayaan mo ibubulong ko kay Jesus kapag nagkita kami, pagalingin ka na. Mahal na mahal ko kayo ng tatay mo pati na ng ate Sheila mo. Nagmamahal, Nanay. Matapos mabasa ni Hana ang bersyon ng katotohanan ni Sela, at hindi magkamayaw ang mga luhang pumapatak mula sa mga mata nila.
Maging sina Gavin at Sammy ay hindi maiwasang maluha. Niyakap naman mula sa likuran ni Gavin ang asawa, upang iparating na narito lamang siya sa tabi niya. Sunod naman ay kinausap ni Sheila ang tiyuhin ni Hannah. At pareho rin ang bersyon ng kwento nito sa natuklasan ni Sammy. Kaya naman, matibay na ebidensya na ito laban sa pinatutunayan nilang espekulasyon tungkol sa pagkamatay ni Christy Acela at Martin Gaviola. Ngunit iisa lamang ang nananaig sa puso ni Sheila. Ang katarungan at determinasyong mabigyan ng hustisya ang mahal niyang ina. Olivia POV. Rosa, tawag ko sa kasambahay namin. Bakit po, madam? Magalang na tugon nito. Where is Sheila? Tanong ko ng buong may autoridad. 2:00 pa lamang po ng umaga ay umalis na siya, sagot nito. Okay, you can now leave. Walang emosyon na turan ko, at pinaalis siya sa harapan ko. You really wanna go against with me ha? Atat na atat ka talagang mag-reunion kayo ni Hannah at ng nanay niyo, ha? Then, I'll give it to you, Sheila. Matalim na tingin ang ipinukol ko sa kawalan, at ngising nakasisigurong magtatagumpay ako.